sa salita ho ng Panginoon at samahan po ninyo ako sa ating exhortation. Yung aking pong memory verse, yun po yung ating exhort sa gabing ito. Romans 5, verses 1 to 5. Aklat po ng Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. Romans chapter 5, verses 1 to 5. Okay, basahin ko po at tingnan po natin sa atin po mga Biblia. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito at kayo po ay patuloy na maghahayag sa amin ng iyong salita na siyang kalakasan po namin, sustenance upang kami ay patuloy na lumakad sa aming pananampalataya faithfully at na meron pong binagong buhay, Panginoon. At muli, O Diyos, Ikaw po manguna sa amin, sa inyo po lingkod, na gagamiting tagapagsalita, itago niyo po ako sa likod ng iyo pong kabanalan. At sa amin pong pakikinig ay hindi po kami ma-distract ng maaaring maging instrumento ng kaaway para po hindi namin pakinggan ang inyo pong salita, O Diyos. At sa pamumuhay namin, O Panginoon, ay magkaroon po ng improvement sa iyo pong paningin kung paano po namin ilalapat ang inyo pong mensahe sa gabing ito. Sa iyo po lamang ang kapurihan at ang kapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ang talata po natin binasa, so we are very familiar with this passage. Ano po? Lalo na kapag ang ating topic is about justification. So, pagpapawalang sala. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi lang ho basta pagpapawalang sala ang ginawa sa atin ng Panginoon, kundi meron po itong result o meron po itong benefit sa atin. At ang isang benefit ho ng ating tinanggap na pagpapawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay ang tinatawag po nating pag-asa o buhay na pag-asa. At sa buhay natin, alam po natin bilang isang Kristiyano na tayo ho ay walang masasabing talagang nagbago sa, let's say, estado ng buhay. Ano po? Hindi naman ho kasi pangako ng Panginoon sa atin na kapag tayo ho ay nakakilala sa Kanya, ay mawawala na yung ating mga problema. Hindi naman ho ipinangako sa atin ng salita ng Panginoon nung napakinggan natin ang mabuting balita na wala na tayong iisipin, wala na tayong aalalahanin tungkol sa mga pangailangan natin sa araw-araw. Mas dumami pa nga, ika nga. Diba? Kumbaga mas nagkaroon tayo ng dahilan para mabalisa at mag-alala sa buhay. Ngunit, sa nakikita po natin, dito po sa ating binasahong talata. So, hindi ho pangako ng Panginoon sa atin na kapag tayo ho ay nakakilala sa Kanya at kapag tayo ho ay pinawalang sala, so, magkakaroon na tayo ng kumbaga kalayaan mula sa mga problema o kalayaan mula sa mga afflictions or hardships sa buhay. So ito po yung makikita natin, mga kapatid. So since we have been justified, we have peace with God. So tayo ho ay may kapayapaan sa Panginoon. So sa pamamagitan po ng Panginoon. Kaya ang ating title po is The Hope of a Sufferer. So sufferers, because ang isa hong dumaranas ng mga paghihirap is, sabi dito, they were struck down by a particular condition. So, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. So, pwedeng personal na problema, pwedeng pinansyal, pwedeng mental. Okay? So, kasi ang nakikita ho natin ngayon mostly sa mga kabataan, yung depression. So, maraming depressed, maraming, kumbaga, may masamang karanasan in the past.
na hanggang ngayon dala-dala pa rin nila. So hindi siya na kumbaga na re-resolve. Ah, kasi nga ang tanging solusyon lang ho dito is ang Panginoon lang, ang salita ho ng Panginoon. So, yun yung ating isang concern din, yung mental health. Ano po, ng mga kabataan especially. So, makikita ho natin yung hopelessness sa isang taong walang Panginoon sa buhay. But para sa atin, so tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. So, we have been justified by faith. Nangangahulugang ito ho ay kaligtasan. Tayo ho ay may kapayapaan at may pag-asa. So, ito yung kumbaga hindi mawawalang bagay sa buhay po ng isang Kristiyano. Kaya tayo ho mga Kristiyano, nagtitiis pa rin. So we are also sufferers. Katulad ng ibang taong dumaranas din ng matitinding pagsubok, including karamdaman. Ano po? Including depression, mga paghihirap sa pangangailangang pang-araw-araw. So hindi rin po tayo ligtas sa bahaging iyan. We are also subject to sufferings, but we have hope. Meron po tayong pag-asa. So this is ito yung tinatawag nating propositional truth sa ating pong passage. That Christians are hopeful. Okay? So siya ay may pag-asa sapagkat ang Panginoon ang kanyang sandigan. Ang Panginoon ang kanyang kapahingahan. So He is our place of refuge. He is our fortress, di ba? Yung lagi po nating inaawit na hymn. A mighty fortress is our God. Siya ang ating muog na matibay, siya ang ating kublihan, siya ang ating sandigan, siya ang ating shelter in the time of storm. Hindi ba? So, nagre-reflect yan kung gaano ho tayo pinoprotektahan ng Panginoon at pinipreserve ng Panginoon kahit tayo ho ay naghihirap sa buhay. Ano po? Kaya, a sufferer refers to a person struck down by a particular condition. So, from the life of hopelessness, naalala ko po yung isa nating Bible study. Wala na po siya, umuwi na po siya sa Panginoon. Ano po? So, siya ho ay na-diagnose na meron siyang problema sa bato sa kabila ng kanyang edad, na bata pa siya, kabataan pa lamang. So, talagang kwento ho, hopeless na siya. Wala na siyang kumbaga katiting na na hope na siya'y gagaling pa sa kanyang karamdaman. So, kumbaga naapektuhan na yung kanyang buhay talaga. Until dumating yung time na nabahaginan po natin siya ng Word of God, at yun na yung huling part na nung kanyang buhay. So, mula daw po nung time na yun, sabi po nung kanyang ina, maraming nagbago sa kanya. So, nag-iba daw yung countenance ng bata. Tapos, nung nagpapadialysis siya, lagi siyang may dalang Bible. Tapos, tinatanong niya ang Panginoong Jesus. So, lagi niyang kinukwento ang Panginoong Jesus ayon sa kanya nababasa. Book of John yung kanyang binabasa. So, on the last 10 days, So, na-Bible study po natin siya, and then after 10 days, siya po ay umanaw. At umuwi na po sa Panginoon. So, nagkaroon siya ng hope. Kahit man wala na yung assurance na siya'y gagaling, pero nandun yung pag-asa niya. Hindi pag-asang panlupa, kundi pag-asang pangwalang hanggan. So, ito yung kaibahan ng pag-asa meron ho ang isang Kristiyano. Hindi ho tayo yung umaasa lamang sa kung anong dumating sa buhay natin. Kumbaga patibangga. Kagaya ng isang taong umaasa lang sa tinatawag nating swerte. Yung kumbaga terminology nila. Swerte. Yan. Pero sa atin, wala ho yan. Umaasa ho tayo sa biyaya po ng Panginoon. Okay? So again, we are also sufferers and subject to sufferings, but we have hope. Okay? What hope is this that we should always cling to bilang isang Kristiyano? Anong klaseng pag-asa ito na dapat natin patuloy nakapitan at patuloy tayong sumandal? Sapagkat mahirap. Okay? Mahirap ang buhay. So, mapa-Kristiyano, hindi Kristiyano, mahirap ang buhay. Pero, mas mahirap ang walang Panginoon. Mas mahirap ang wala tayong shelter. Wala tayong fortress. Wala tayong refuge na
kilala ho natin at masasandalan po natin anumang oras. So dito po makikita natin, so we have three important truths. Ano po? Number one is the bedrock of our hope. So ang, kumbaga, pundasyon ng ating pag-asa ay ang katotohanan tayo ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, since we have been justified, so hindi po ito conditional na way na kung ikaw ay pinawalang sala o hindi. Kundi, it is a statement of fact na tayo ho ay pinawalang sala na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, sabi po dito sa verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, yung tinatawag nating justification o pagpapawalang sala, idiniklarang ikaw ay matuwid, hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo na iyong sinampalatayanan. So yun po yung sinasabi po diyan. That's why this hope is possible only if there's no longer enmity between us and God. So kung wala nang namamagitang alitan o away sa pagitan natin at ng Panginoon, because we firmly, sabi nga, we believed sa ginawa ng Panginoon, sa kanyang sakripisyo sa krus, na ito lamang ang tanging daan upang magkaroon ng reconciliation or kasunduan sa pagitan ng mga makasalanan at ng Diyos na banal. Hindi ho natin matatamo ang pag-asang ito. Hindi ho natin ma-obtain itong pag-asa na ito. Okay? Kaya, Jesus is our great peacemaker. He is our mediator. That's why we hope. And we hope of the glory of God. Kaya walang Kristiyanong walang pag-asa. Amen? Amen. Kahit man mahirap ang buhay, kahit man magsabay-sabay ho ang mga suliranin dumating sa atin, inuusig sa iyong pagiging Kristiyano, sabay-sabay na. Ano ho? Patong-patong na. Para hubang sako ng pakain sa baboy na pinagpatas-patas na. Ano ho? Napakabigat. The more. Ano ho? Sabi nga, nandun yung pressure na tinatawag. Kaya nga yung word na sufferings. So that's from the word thlipsis, which means pressure. Hindi ba? So yung bang talagang parang hindi mo na kaya. Hindi mo na kayang i-bear. Hindi mo na kayang pasanin. Ano, yung bigat. So that is the word pressure or suffering. But the bedrock of our hope sa kabila po ng ating mga suffering is the truth that we are justified. Tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya Jesus' mediatorial work brought us into peace with God. So ito ang naging daan sa kapayapaan natin sa Diyos. Ang ginawa ni Kristo bilang tagapamagitan. Di ba? So hindi ho ibig sabihin na tayo ang naging tagapamagitan. Wala hong may kakayanang maging tagapamagitan para sa kanyang sarili. Sapagkat siya ho, anytime, ay pwedeng puksain ng Diyos. Kaya, ang nangyari ho is, ang Diyos ang nagbigay. Mula sa Kanya, at magiging kinatawan din po natin, kaya yung tinatawag po nating kahalili. Ano ho? Or substitute, ang ating Panginoon. Kaya, His mediatorial work brought us into peace with God. And verse 2, we have also obtained access by faith. So yung narinig natin nung Sunday, di ba, yung illustration about the tabernacle. So, wala na tayong iba't ibang pintuan pang papasukan na kung saan dati off limits ang mga Hentil at ang mga Hudyo lang ang may privilege na makalapit sa tabernakulo, pero hindi pa rin sila privilege na makalapit doon sa pinaka lugar na kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. But ngayon, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 13, kayong mga Hentil na dating malayo sa Diyos, once far off from God, you have been brought near by the blood of Christ. Mula sa pagiging malayo ninyo sa Kanya, kayo'y dinala palapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. That is the word, ito yung access na sinasabi. We have also obtained access by faith. Kaya hindi yung basta-basta yung pananampalataya. Kumpara sa isang tao, para sabihin niya na, pananampalataya lang, walang gawa. Ito yung kapangyarihan
buhat sa Panginoon upang ang isang taong walang kapag-apag-asang makalapit sa kabanal-banalang presensya ng Panginoon ay may kalayaan na siyang makalapit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. This is our bedrock. Okay? This is the bedrock of our hope. Na malaya na tayong makakalapit sa Kanya anumang oras, malaya na natin siyang makakausap anumang oras sa pamamagitan ng ating panalangin, kung saan man po tayo, whether in imprisonment or hindi tayo nakakulong. Kasi si Pablo nakakulong siya dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, pero hindi nito nabuwag ang kanyang pag-asa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, only our salvation by God's grace brings us hope that lasts. So, this is not hope na kung saan ay conditional o seasonal. Kapag ang atmosphere ay maganda, so nandun yung pag-asa natin. Pagka hindi maganda yung atmosphere, hopeless na. Nag-iba na yung ating timpla. Nagbago na yung countenance natin. Okay? Next, the bragging of the hopeful. So, this is bragging in a good sense, mga kapatid. Hindi po ito yung pagmayayabang na makasarili or ayon sa kanyang kasalanan o sinful nature. Verse 3, tingnan po natin. Okay? Verse 2 po muna. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings. So, we rejoice. Kaya, the bragging, ano yung ipinagmamalaki ng isang may pag-asa sa Panginoon? Hindi kayamanan, hindi katalinuhan, hindi impluensya. Kundi ano po kanyang pinagmamalaki dito? Ang kanyang mga paghihirap. We rejoice. Kasi yung word na rejoice po dyan, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is, we boast. Exaltation. Iba ho yan dun sa ibang ginamit po, na Greek word, para po sa salitang rejoice. So yung rejoice po dito is talagang intensified yung kanyang kagalakan. Jubilant yung kanyang, kumbaga, yung kanyang mood sa mga pagtitiis na ito. Sapagkat alam niya ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Hindi ho siya, kumbaga, puzzled kung bakit nangyayari ito sa kanya. So, hindi ho puzzled ang isang Kristiyano kapag siya ipinipersecute sa kanyang pagiging Kristiyano. O anumang mga pagsubok na dumarating sa atin, hindi ho tayo parang, ano kaya ang dahilan bakit nangyayari ito sa akin? So, meron ho tayong, kumbaga, pag-iisip or kalinawan ng isip kung bakit po ito nangyayari sa atin. So, our sufferings, ito ang pinagmamalaki ng isang may pag-asa sa Panginoon. Sinners brag themselves with their material wealth, with their worldly achievements. But Paul says, we rejoice in our sufferings. We boast in our sufferings. Ang ipinagmamalaki ni Apostol Pablo yung pangapaghihirap niya para sa Panginoong Hesus. Remember Philippians, di ba? Anong sabi niya? Hindi na niya ibinibilang na gain para sa kanya kung ano yung mga credentials na meron siya bago niya nakilala ang Panginoon. But he counted them as loss for the sake of Christ. Itinuturing na niyang basura kung ano man yung kanyang achievements before. At ang pinaka-valuable sa kanya ngayon ay ang kanyang relasyon sa Panginoong Hesus. Ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya, sabi dyan, ipinagmamalaki namin ang aming mga paghihirap. What is opposite from the human standpoint is what Paul is prideful for. Yun yung ipinagmamalaki niya na baligtad naman para sa tao. Yung paghihirap mong yan pa ang ipinagmamalaki mo. Hindi ba? So, ganun yung magiging nila, take. Kapag nakita nilang, yan, kasi kung kailan ka lumipat, kung kailan ka naging, sabi nga, ang tawag nga nila, born again, kung kailan ka naging baptist, di ba, ang dami mong problema, laksa-laksa. Yan.
Pero para sa ating mga inuusig at nagtitiis, we must boast. Sabi nga, for this. Mas dapat nating ipagmalaki ito. Alam nating ito ay bahagi ng ating buhay pananampalataya. Amen? Amen. So again, ito yung ating dapat ipagmalaki. Ano po? This is bragging in a good sense. Sufferers rejoice in their sufferings. In Greek word, it has the basic meaning of excessive, boasting. But in this case, it is in a good sense. It means to glory or rejoice. In figurative sense, it refers to living with God-given confidence. Nabubuhay ka ayon sa kumpiyansang bigay ng Diyos sa iyo, hindi yung self-confidence. Okay? Yan yung katotohanan, mga kapatid. Yan ang idinudulot sa atin ng kaligtasan. Yan din po ang benepisyong may dudulot ng salita ng kaligtasan sa mga taong nabubuhay ngayon na walang pag-asa. Nakakalungkot po, ang daming depressed ngayon. Pabata ng pabata ang mga, alam na natin, maaga hong nawawala sa mundo. And ang mas masakla pa ay kumbaga para sa atin, very simple lang yung dahilan. Hindi siya valid talaga na dahilan para basta na lamang niya gawin ang bagay na yon. So, para sa atin, mga kapatid, nagtitiis ho tayo ngayon pero tayo ba'y masaya pa rin? May kagalakan pa rin ba tayo sa kabila ng ating pagsubok? Amen. Kahit tayo hirap na at kahit parang pahirap na ng pahirap ang buhay. So, para bang lumiliit na yung mundo natin. Para bang sumisikip na ang mundo natin. Pero ang Diyos hindi siya limitado. Hindi siya limitado ng sitwasyon na tayo limitado. Okay? Next, sufferers know what sufferings can bring about. Alam ng mga nagtitiis sa Panginoon kung ano ang kayang gawin ng mga pagsubok na ito sa Kanya. O ano ang purpose sa likod nito, kung bakit ito nangyayari sa Kanya. So, sabi po dito, in verse 3, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing. So, it's very important, na nasa kaisipan ho natin at batid ho natin na ang mga pagsubok ay nagdudulot ng pagtitiis. It produces endurance. Bakit pa ulit-ulit na lang nangyayari sa akin ito? Ako naman ay mas naging pasensyoso na sa bahaging ito. Bakit hanggang ngayon, ito pa rin? Tinetest pa rin yung ating patience. Tinetest pa rin yung ating gentleness. Tinetest pa rin yung ating goodness. O yung pagiging mabuti ang loob. Di ba? Although alam na natin ito'y bunga ng Espiritu. It produces endurance, and endurance produces character. So, meron pong proseso ng refinement na nangyayari sa atin. Sa buhay ng isang Kristiyano, upang mas makita niya ang kahulugan ng pag-asa, mas mapatunayan niya na ang pag-asa ay nasa kanya, siya'y patuloy na nire-refine ng Panginoon. Nire-refine ang kanyang character. Tinuturuan siyang maging disiplinado sa kanyang spiritual na buhay. So, kaya sabi dyan, suffering produces endurance. Okay? Kaya, kamusta ho yung ating pagtitiis, yung ating pagtitimpingin sa mga nangyayari, sa mga tao, para mawala yung ating pasensya. Then, endurance produces character for our refinement. And character produces hope para mas maging matatag tayo sa ating buhay pananampalataya. So, this is steadfastness. This sequence is a foundational Christian principle regarding spiritual growth. Ito ay ating paglagong espiritual na lumalabas, it can emerge from adversity. Hindi ho ito nangyayari kapag walang test o walang pagsubok. Kaya, ang benepisyo ho ng pagsubok sa atin
ay upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Okay? Lagi nating example dyan si Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12. Meron siyang ipinanalangin sa Panginoon pero hindi inalis ng Panginoon. Sapagkat gustong ipaunawa sa kanya ng Panginoon na ang kalakasan ay sa kanya lamang manggagaling. At mas pinatutunayan ang kalakasang ito sa panahon ng kanyang kahinaan. Sabi nga, my strength is made perfect in my weakness, sabi niya. Okay? So we suffer not to be bitter but to be better by God's grace. Nagtitiis tayo hindi para maging bitter o maging mapait ang ating pagtanggap sa mga paghihirap, kundi upang tayo ay bumuti sa biyaya po ng Panginoon. And last, in verse 5, hope does not put us to shame because the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So this is the bond of our hope. So the first is, kung alala po natin, the bedrock of our hope is our salvation. And then the bragging of the hopeful is the sufferings. Yung mga pagtitiis niya bilang isang Kristiyano. And number 3, the bond. Kumbaga yung pangako para pagtibayin ang ating pag-asa ay ang santong espiritong kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinuhos sa ating mga puso. How gracious our God is. Ano po? Imagine na natin yung word na ginamit. Poured out into our hearts. The love of God has been poured out. Kahit puno ng galit, puno ng pagiging makasarili ang ating puso. Pero sa pangako ng Panginoon, Kanya itong babaguhin at magiging pusong laman at sumusunod sa Kanya. Obedient sa Panginoon. At ito nga po nangyari, sabi po dyan, and our hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts. He poured His love out into our hearts. Kaya walang puwang sa puso nating para sabihin, hindi ako mahal ng Diyos o kulang ang pagmamahal sa akin ng Diyos. We cannot, kumbaga hindi natin makakalculate kung gaano ho kapag mamahal ang Diyos o kapag mapagmahal ang Diyos. Wala hong sukat yan, mga kapatid. We have the Holy Spirit of promise, Ephesians 1:13. We were sealed with the promise, Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Kaya, why this hope is not subject to disappointment? Why this hope does not put us to shame? Bakit ganun na lang ang kumpiyansa natin, ang pag-asang ito'y hindi tayo pahihiyain sapagkat siya'y nasa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ganun na lamang upang ibigay niya ang kanyang Espiritu, the Holy Spirit. The pledge of our inheritance. Mga kapatid, napakamapagbiyaya po ng Panginoon sa atin. Since we have the Holy Spirit of promise, our hope is a sure and steadfast one. Hindi ho ang pag-asa natin ay uneven. Ano po? Nakita niyo po ba yung isang bahay sa sa Visayas, sa Cebu yata yun? Napakagandang bahay. Ilang palapag yun? Parang 4 na palapag. Tapos nakatayo ho siya sa gilid ng bundok. Pero nung duman po yung bagyong Tino, ano po nangyari dun sa bahay? Nakatayo pa rin siya. Pero, yung portion ng lupa na kinatatayuan niya, gumuho na. Hindi na siya ligtas tirahan. Ano po? Pero napakaganda ng bahay. Pagpalagay natin nasa
60 million? 60 million. Imagine. Tapos hindi mo na siya matitirahan sa isang iglap dahil lang sa isang unos. Pero itong pag-asang ito, mga kapatid, na meron ho tayo, kahit signal number 5, kahit super typhoon, kahit ilan pang super typhoon ang dumaan at tumawid, nananatili pa rin na nakatayo. Dahil ito ay nakapatong ho sa ating Diyos na buhay. We have the sure and steadfast hope, mga kapatid. Kaya, hindi natin masasabi ang mga darating na araw o mga darating pang taon, mas magiging mahirap ang buhay. Pero hindi nito mabubuwal at hindi nito mabubuwag ang ating pag-asa. Sapagkat nasa atin ang ating Panginoon. Kasama natin siya. Amen? Amen. Since we have come to know Christ and received the Holy Spirit of promise, our sufferings therefore are not aimed by Him to fail us, but to keep the faith by trusting in His promises and live in hope through our Lord Jesus. So, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok na pagtiwalaan ng kanyang mga pangako at mabuhay ng may pag-asa. Hindi upang biguin tayo at matulad tayo sa mga taong walang pag-asa. Sapagkat siya'y nasa atin at kasama natin magpasawalang hanggan. Kaya, magtitiis, pero may pag-asa. At yan ang pag-asa natin na mga ligtas. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa pag-asang taglay namin. Buhat po sa iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. At patuloy kaming lumakad ng may pag-asa at kagalakan sa mga pangyayari na maaari pa naming ma-encounter bilang isang mananampalataya. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mapaglabanan at mapagtagumpayan lahat ng mga tests na pagdadaanan po namin sa buhay na ito. Ikaw po ang aming kapahingahan at ikaw po ang aming sandigan sa mga panahon ito. At sa panahon din na kami po ay nasa gitna ng mga pagsubok. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.